Ang kwento ng engkantadang si Dang Petronila. Noong unang panahon, ang bundok ng Kaymamis ay isang napakasukal at natatamnan ng malalaking punong kahoy. Ang bundok na ito ay pinagmula ng isang magandang engkantada na nagngangalang Dang Petronila. Ang engkantadang ito ay mayroong tatlong magagandang anak. Ang tatlong anak na ito ay malimit makita ng mga tao sa loob ng kagubatan kung sila ay naglalaro o di kaya ay naliligo sa malapit na batis sa ibaba ng bundok. Si Dang Petronila at ang kanyang anak ay nakatira sa isang malaking bato sa gitna ng kagubatan kung saan tanaw na tanaw nila ang napakalawak na karagatan. Minsan may isang tao na napunta sa bundok na ito kung saan nakita niya na ang batong tinitirhan ni Dang Petronila ay isang napakalaking palasyo. Napakalawak sa loob ng tahanan ni Dang Petronila. Si Dang Petronila ay isang mabait at mapagbigay na engkantada. Pinaparusahan niya ang mga taong gustong sumira sa kabundukan sa pamamagitan ng isang malalang karamdaman. Ang mga tao na nagnanais, magkaingin o pumutol ng mga punong kahoy ay kailangang magpaalam kay Dang Petronila para siguraduhin na hindi na sila magkasakit habang sila ay nagtatanim. Gusto ni Dang Petronila ng katahimikan. Kahit ang mga naninirahan malapit sa bundok ay batid nilang ayaw ni Dang Petronila ng maingay o kaguluhan. Sinumang dumaan malapit sa lugar na iyon ay kinakailangang tumahimik. Sa oras na mapalapit ka sa bato kung saan nakatira si Dang Petronila ay mararamdaman mo na may kakaiba sa lugar. Kaya, mas mamabutihin mo na humanap na lang ng ibang daanan upang makaiwas sa di ka nais-nais na pakiramdam. Isa ring kaugalian ng mga nakatira malapit sa bundok ng Kaymamis na dalhin ang kanilang mga anak sa harap ng malaking bato upang makiusap na huwag ding sasaktan ng kanilang mga anak kung sakaling mapadaan ito doon sa kanilang tirahan. Hanggang ngayon, mayroon pa ring mga nakabibighaning kwento tungkol kay Dang Petronila na naisalin ng mga matatanda sa mga kabataan. Sa kasamaang palad, si Dang Petronila at ang kanyang tatlong anak ay hindi na muling nakita sa kadahilan ng marami nang nakatira sa lugar malapit sa kinaroroonan ng kanilang tirahan at marahil na rin dahil sa unti-unting pagkaubos ng mga malalaking punong kahoy.